Noong nakaraang 2013 sa Tokyo habang naglalakad sa mataong kalye, isang salaryman ang nag-iisip tungkol sa kanyang buhay at tanggap niya ang kanyang mga kakulangan bilang tao. Alam niya na may pagka-twisted ang kanyang personalidad at may magulong imahinasyon. Sa kabila nito ay itinuturing niya ang sarili na nakatataas sa mga taong tingin niya'y walang kakayahan, habang nagpapalipat ng empleyado at iniisip niya kung paano siya naging mahalagang tao at ito ang empleyado. Habang nakikiusap ay binanggit nito ang matrikula ng anak at utang sa bahay. Ngunit hindi siya naapektuhan at patuloy na binanggit ang mga dahilan ng pagpapaalis at maraming beses siyang lumiliban ng walang sapat na dahilan at hindi rin sapat ang kanyang pagganap sa trabaho. Nilinaw niya na walang rason para panatilihin siya ng kumpanya at pinaalis ito. Pagkatapos ay naglakad siya sa lungsod at patuloy na nag-iisip at sa kanyang isip, basta't sumusunod siya sa patakaran ay magiging matagumpay siya at maaabot ang mataas na posisyon sa kumpanya. Sa subway habang naghihintay ng tren ay biglang nangyari ang masamang pangyayari at itinulak siya ng tinanggal na empleyado papunta sa riles habang papalapit ang tren. Sa pagbagsak niya sa harap ng kanyang tiyak na kamatayan at iniisip niya kung paano nasira ang kanyang mga plano dahil sa emosyon ng dating empleyado, naalala rin niya na nakalimutan niyang burahin ang history ng kanyang browser. Biglang huminto ang oras at nagsimulang magpakita ang kakaibang mga nilalang, nagsasabing nawawala na ang moralidad at respeto ng tao sa Diyos, napagtanto niya na sa huling sandali ng kanyang buhay na nagpapakita ang Diyos sa paligid niya at malamang na magsasalita tungkol sa kanyang mga gawain. Sinabi niya sa Diyos na hindi siya naniniwala sa kanya at ipinaliwanag na kung may Diyos ay hindi siya papabayaan mamatay ng hindi makatarungan. Nang tanungin siya ng Diyos kung tinatawag niya itong demonyo at hindi siya sumang-ayon at tinawag itong Being X. Inis man ay ipinaliwanag ng Diyos na siya ang may hawak ng siklo ng muling pagkabuhay ng tao, nagagalit sa kawalan ng pananampalataya ng lalaki at sinabi ng Diyos na hindi siya muling ipapanganak dahil nasasayang ang muling pagkabuhay para sa mga taong walang pananampalataya. Ipinaliwanag ng lalaki na sa mundong may advanced na agham at kasaganahan, hindi na kinakailangan ang Diyos dahil lahat ng pangangailangan ng tao ay natugunan at dahil dito, nakaisip ng ideya ang Diyos at nagdesisyong buhayin siya muli sa isang panahong walang pag-unlad sa agham at hirap sa buhay upang matutunan ang kahalagahan ng pananampalataya. Binabalaan siyang walang pangalawang pagkakataon kung mamamatay siyang muli at nagising siya sa taong 1913 bilang batang si Tanya, inaalagaan ng isang madre sa isang mahirap na ampunan sa isang bansa na parang Europa. Mahirap ang buhay sa ampunan at napagtanto ni Tanya na halos imposible para sa isang mahirap at walang kapangyarihang bata na mabuhay. Ngunit sa mundo ring ito ay umiiral ang konsepto ng mahika at sa kanyang pisikal na pagsusuri, natuklasan ang kanyang kakaibang kakayahan sa mahika na dahilan upang siya ay gawing sundalo. Sa halip na maghintay na makonscript sa hukbo ay nagdesisyon siyang voluntaryo ng sumali upang makapaghiganti kay Being X. Naging mahusay si Tanya at mabilis siyang nakatanggap ng responsibilidad na magsanay ng mga bagong sundalo at kahit tinukso siya dahil sa kanyang edad at laki, di nagtagal ay napansin ng mga sundalo ang kanyang kakayahan at isang araw, halos mapatay niya ang isang sundalo bilang disiplina ngunit napigilan siya ni Lieutenant Colonel Rujan. Bago siya magtapos ng pagsasanay sa edad na siyam at ipinadala siya sa hilagang bundok bilang huling bahagi ng kanyang pagsasanay, doon ay inatake ng alyansang Anant ang kanilang bansa at pinopromote siya bilang second lieutenant at inatasan na maging observer mage na nagre-report ng mga posisyon ng kalaban upang tamaan ng artillery. Sa pag-atake ay napagtanto ni Tanya na nawawala ang komunikasyon at tinangka na siya ay ihiwalay ng kalaban at sa kabila nito, matagumpay niyang iniiwasan ang kalaban at ibinalik ang komunikasyon upang ipaalam ang biglaang atake. Inutusan siyang iantala ang kalaban hanggang dumating ang suporta subalit doon ay tinanggihan ang kanyang kahilingan na umatras. Nagpasya siyang harapin ang kalaban ng mag-isa at humahalaklak na tila baliw, ipinangako sa sarili na magtagumpay sa labanang ito at nagsimula ang laban sa himpapawid at sa bawat magaling na iwas ni Tanya, unti-unti niyang pinapababa ang bilang ng mga kalaban. Ang pinuno ng mga kalaban ay nagulat nang makita niyang hinawakan ni Tanya ang isang sundalo at tila nag-self-destruct gamit ang isang magic na pagsabog na sumisira sa mga kalapit na mages. Ginawa ito ni Tanya upang makakalayo sa laban habang nagmimistulang naglaban siya ng mabuti at dumating ang mga backup, kaya't napilitang umatras ang mga kalaban. Sa silid medikal ay napapalibutan si Tanya ng mga sundalo at inanunsyo ng isa sa kanila na dahil sa kanyang tapang at kasanayan,
ginawaran siya ng Silverwing Assault Badge at nagpalakpakan ang mga tao sa silid at napagtanto ni Tanya na itinuturing na siyang ace at umaasang hindi siya ipapadala sa harap ng laban, na talagang ang layunin niya mula pa noon dahil ayaw niya talagang pumatay. Kailangan lang niyang nasa hukbo upang mabuhay sa bagong mundo at makabawi kay Being X. Pagkatapos gumaling sa kanyang mga sugat ay nabigyan siya ng bagong utos sa deployment at bilang ace ng imperyo at natatanging sundalo na nakatanggap ng Silver Wings Badge sa edad na siyam, ayaw ng mga nakatataas na ipadala siya sa harap ng laban upang mapanatili ang takot ng mga kalaban. Natutuwa si Tanya na maririnig niyang itatalaga siya bilang bahagi ng Tactical Instructor Squad sa kanilang bayan. Itinago niya ang kanyang kasiyahan at nagkunwaring hindi kontento ngunit masayang sumang-ayon. Malapit na niyang subukan ang bagong prototype na Computation Joule. Nang subukan ito sa himpapawid ay nawala ang kasiyahan niya dahil nahihirapan siyang kontrolin ang napakalakas na prototype. Naalala niya ang paliwanag ng mga siyentipiko tungkol sa Illinium Type 95, na gumagamit ng malaking lakas na mahika at sinabi ng mga ito na hindi siya dapat mahirapan dahil sa dami ng kanyang enerhiya. Ito ba ang walang problema? Ito ang tanong niya sa sarili habang naglilikot sa ere at parang lasing na tsuper, kitang hindi matatag ang aparato at gusto niyang ihinto ang pagsubok ngunit tumanggi ang chief engineer at sinabing kulang lang siya sa konsentrasyon. Galit na galit si Tanya at sinabihan siyang mas delikado pa ang ilusyon ng isang mid-girl na inaakalang maganda siya. Pinutol niya ang supply ng mahika ngunit naipit pa rin sa isang pagsabog at nagagalit siyang bumalik sa kanyang silid. Iniwan ang kagamitan habang sumusunod ang chief engineer na nagpapaliwanag, tinawag niyang walang kwenta ang imbensyon at sinabihan na dapat pa itong pagandahin. Nang gabing iyon ay lumitaw si Being X bilang isang laruan at hinarap si Tanya, sinabi niya kay Tanya na hindi siya nagbago at wala pa ring pananampalataya at tinanong siya kung bakit nasa kabila ng lahat, hindi niya tawagin ang Diyos para humingi ng tulong subalit tanging pagtanggi lamang ang sagot ni Tanya na madalas magbasa sa atheism subreddit. Naisip ni Being X na baka kailangan niya ng himala upang mabago ang pananaw ni Tanya at magtatamo siya ng pananampalataya. Tumanggi si Tanya at sinasabing ang mga milagro ay pawang hindi maintindihang mga pangyayari lamang. Kinabukasan ay nagising siya at iniisip na panaginip lang ang lahat ngunit nakakita siya ng papel na may nakasulat na Deus Vult o iyan ang kalooban ng Diyos. Nagpa siya si Tanya na magsagawa ng isa pang eksperimento at habang inaayos ang kagamitan, nakipagtalo siya sa chief engineer at sa paglipad ay muling nawalan ng kontrol ang hiyas, at sa kanyang pagkaalala ay sinabi ng chief engineer na nakaranas siya ng banal na inspirasyon at handang ipagdasal ito. Napagtanto ni Tanya na si Being X ang may gawa nito ngunit huli na at mabilis na naging hindi matatag ang hiyas, hindi gumana ang safety mechanism at biglang huminto muli ang oras at ipinahayag ni Being X kay Tanya na pinagpala niya ang hiyas, ngunit kailangan niyang purihin ang Diyos tuwing gagamitin ito at umaasang sa huli ay magkakaroon siya ng pananampalataya. Nagsimulang gumalaw ang oras at habang bumabagsak si Tanya ay napapapuri siya ng hindi sinasadya at naging matatag ang hiyas, unti-unti siyang tumaas at ikinagulat ng mga siyentipiko at namangha si Tanya sa lakas ng hiyas, ngunit itinuturing niya itong sumpa dahil hindi niya talaga gusto ang manalangin sa Diyos. Habang umaalis ng masaya ang chief engineer at binibigkas ang Deus Vult at ipinapahayag ang kanyang pananampalataya, bumalik tayo sa kasalukuyan na bumabagsak ang impyerno sa larangan ng labanan sa anyo ng pag-atake ng mga kanya ng kalaban. Nasa mga trenches ang mga sundalo at kinakabahan habang naghihintay ng utos sa harap ng kamatayan. Nang huminto ang mabangis na pag-atake ng kanyan ay tumanggap sila ng utos na sumulong subalit sinalubong sila ng putok ng kalaban. Matapang silang nagmarcha kaso naging isang masaker ito. Sa sigaw ng mga sundalong naghihirap ay nailigtas sila ng isang pangkat ng mga mages na ginamit ang kanilang mahika upang iligtas sila pabalik sa trenches. Kahit na mabigat ang sitwasyon ay kinakailangan nilang pigilan ang kalaban kahit pa ikakamatay nila ito. Isa si Tanya sa mga mages na nagbibigay ng suporta mula sa ere at pinupunterya siya ng mga kalaban at sa isang pagsabog na spell, sinira niya ang mga kalaban ng inang bayan at sa gitna ng ulan ng bala at bomba, lumitaw siyang matagumpay at binigyan ng inspirasyon at pag-asa ang kanyang mga tauhan. Sa isang mundo ng digmaan ang isang bansa na kilala bilang imperyo ang itinuring na Big Daddy, ng lahat ng iba pang bansa dahil sa malakas nitong puwersa militar at pang-industriya, sa paligid ng imperyo ay maraming potensyal na kalaban. Upang malalampasan ito ay gumawa ang militar ng Plan 315,
kung saan ang mga puwersa sa hangganan ay magpapabagal sa pag-advance ng kalaban at bibigyan ng oras ang pangunahing puwersa upang talunin ang kalaban. Ngunit sa strategic headquarters ng imperyo ay nag-aalala ang mga general dahil hindi na epektibo ang plano. Nawala na sila ng kalahati ng mga tropa at madalas na naaantala ang pangunahing puwersa. Sa lugar ng digmaan sa Rai ay nagmamarcha ang mga sundalo at kinakabahan habang si Tanya naman ay lumilipad sa himpapawid. Nakita niya ang mga sundalo ng kalaban at iniutos sa mga mages na magbukas ng apoy at dalawang mages na sina Herald at Cursed, ang sumugod upang sirain ang artillery subalit inutusan ni Tanya na umatras dahil ang kanilang misyon ay upang maglaan ng oras lamang. Sa kabila ng tagumpay nila sa pagsira sa artillery ay pinagtaasan sila ng boses ni Tanya at pinarusahan. Kinagabihan ay tinawag ni Tanya sina Herald at Cursed at inanunsyo na pinapauwi sila bilang magaan na parusa at hindi matanggap ng dalawa ang pagpapauwi, kaya't galit na kinuha ni Tanya ang kanyang espada at binigyang diin ang kanilang pagsuway. Sa kabutihang palad ay dumating si Victoria at pinapakalma si Tanya at kinaumagahan. Natutuwa si Victoria nang malaman niyang ipinadala ang dalawa sa likuran upang hindi na sila harapin ni Tanya. Sa gitna ng isa pang matinding labanan ay sinabi ni Tanya kay Victoria na huwag magpapabaya kaso biglang naging seryoso ang tono niya at humiling ng isang emergency meeting. Natuklasan nila na ang mga artillery observer ng Company 4,300 ay inaatake ng mga mage ng kalaban, kaya hindi magamit ang artillery laban sa kalaban at iminungkahi ni Tanya na ipagpaliban ang pagligtas sa mga observer dahil mahirap itong gawain. Ngunit si Victoria na kahit may sugat na pride ay nagpumilit na makasama sa misyon. Samantala ang mga observer ng Company 4,300 ay naipit sa trenches at tina-target ng walang awa ng kalaban. Ang pinuno ng kalaban ay tiwalang panalo na sila at nag-utos ng isang malawak na pagsabog upang burahin ang mga trenches at ang mga observer. Dumating si Tanya at ang kanyang pangkat ngunit huli na at wala nang natirang buhay na observer. Sa halip na umatras ay nagpasya si Tanya na ilaminahin ang kalaban at nagulat si Victoria. Iniisip kung paano magagawa ng kanilang pangkat na talunin ang isang buong kumpanya ng kalaban, ngunit tiniyak ni Tanya na madali ito dahil nauubos na ang firepower ng kalaban. Inutusan niya ang kanyang platon na makipagtagpo kay Lieutenant Schwarzkopf upang magbigay ng suporta habang siya mismo ang nakipaglaban sa tatlong kalaban na mage ng mag-isa. Sa kanyang mga mata ay may demonyong kislap at isa-isa niyang pinapabagsak at pinatay ang mga kalaban at sa labanan sa ere ay iniutos ni Tanya sa mga kalaban na sumuko na ikinabilib ni Victoria sa kanyang pagiging makabayan. Nang mabigo ang negosasyon at binalaan niya ang kanyang mga kakampi na maghanda sa labanan at nagsimulang mag-cast ng isang napakalakas na spell, matapos ang kanyang pagbigkas ay pinakawalan niya ang spell na sumisira sa mga kalaban sa isang malaking pagsabog. Natapos ang laban at ang grupo ng mga rescued ay namangha at nabigla sa kapangyarihan at kakayahan ni Tanya. Sa kampo ng kalaban ay isang lieutenant ang naghayag na isang mage lang ang sumisira sa kanilang buong company 106. Mula nang una siyang nakita 2 buwan na ang nakakaraan si Tanya ay nakilala bilang ang Diablo ng Rai sa mga tropa ng kalaban. Samantala sa Departamento ng Estratehiya at Operasyon ng Imperyo, masaya ang lahat dahil dumating ang mga reinforcement sa tamang oras kaso natakot si Lieutenant Colonel Ruan nang mabasa niya ang ulat na si Tanya ay ipinadala sa Ryan Theater, at tinawag niya itong isang halimaw sa anyo ng isang batang babae. Nalaman ni Victoria na sina Cursed at Herald ay patay na matapos bombahin ng kalaban ang kanilang pillbox. Pumunta siya upang ipaalam ito kay Tanya ngunit natuklasan niyang inaasahan na pala ni Tanya ang pangyayari at sinadya niya itong ipadala roon. Nang marinig ito ay nagkaroon ng kilabot si Victoria habang tinitingnan si Tanya na nakangiti at nakakatakot. Sumapit ang taong 1924 at si Tanya ay muling nasa harap ng laban na nagrereklamo sa pangangailangan na manalangin sa Diyos upang magamit ang hiyas at mabuhay sa impyernong labanan. Sa punong himpilan ay pinag-uusapan ng lahat ang mga tagumpay ni Tanya at sinangayunan nilang siya ang ideal na sundalo. Ngunit nag-aalala pa rin si Lieutenant Colonel Ruan dahil sa kakaibang personalidad ni Tanya at sa panganib na dulot ng kanyang kapangyarihan. Sa kabila nito ay nagpasya silang ipadala siya sa pagsasanay para maging opisyal sa Akademya Militar sa kabisera, samantala ay nagrereklamo si Victoria tungkol sa hirap ng kalagayan kaso napabalikwas nang lumapit si Tanya sa kanya, inabisuhan siya ni Tanya na inirekomenda siya para sa pagsasanay bilang opisyal. Masaya si Victoria kaso nag-alala na baka tuluyan siyang mapahamak sa pagkakamali tulad ng nangyari kina Cursed at Herald. Tumayo si Tanya at sinabi na hindi ka nga sulit patayin at umalis,
Habang naghihintay si Tanya ng kanyang transportasyon ay dumating si Lieutenant Schwarzkopf upang magpaalam. Lumabas na inirekomenda lamang ni Tanya si Victoria para sa promosyon upang magmukhang isang responsableng opisyal na nagmamalasakit sa kanyang mga tauhan. Nang suriin ng punong himpilan ang sitwasyon ng digmaan ay natuklasan nilang ang pangunahing puwersa ay kulang sa kakayahang mabilis tumugon, kaya kinailangan nila ang isang unit na mabilis sa aksyon. Si Tanya sa kabilang banda ay masaya sa iniisip na madali ang buhay sa kabisera pero hindi niya alam na may ibang plano si Being X para sa kanya. Sumapit ang ika-6 ng umaga at nagising si Tanya sa isang payapang umaga at nagbihis siya ng uniforme at ikinakabit ang kanyang Silver Wings badge bago tumungo sa Military University. Mahigit 6 na buwan na siyang naka-enroll at ang lahat ay maayos na ayon sa plano at malapit na niyang makamit ang mas komportableng buhay na kanyang hangad. Nag-e-enjoy siya sa kanyang mga pag-aaral at madaling nakasasabay sa grupo sa kabila ng pagiging pinakabatang mag-aaral doon. Sa klase ay nagtanong ang guro at ang unang estudyante ay nagbigay ng emosyonal na sagot na ikinagalit ng guro. Nang tanungin si Tanya at ang kanyang maingat at makatuwirang sagot ay nag-iwan ng impresyon sa guro at natapos ang klase, ngunit nanatili si Tanya sa kanyang upuan at kinuha ang kanyang rifle upang linisin. Lumapit si Captain Huger at nagtanong kung bakit lagi niyang dala ang kanyang rifle. Agad na sumagot si Tanya na bilang isang sundalong nakaranas ng labanan at hindi siya komportable nang wala ito. Umalis si Captain Huger na humahanga sa kanya bilang perpektong sundalo kaso ang totoo'y handa niyang gamitin ang rifle sakaling makakita siya ng pagkakataon na barilin si Being X. Sa library ay nahirapan si Tanya na abutin ang isang libro sa taas ng shelf at habang nagpipilit siya, isang lalaki ang kumuha ng libro binasa ang pamagat at pinuri ang kanyang dedikasyon sa pag-aaral. Nang makita ang kanyang kwelyo at doon ay napagtanto ni Tanya na ang lalaki ay isang mataas na ranggong general at agad siyang nagsaludo. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Zetter at ang Vice Director ng Strategy and Operations. Kilala niya si Tanya at inanyayahan siyang sumama sa kanya na agad namang tinanggap ni Tanya bilang isang pagkakataon, upang masisigurado ang kanyang komportableng hinaharap. Sa opisina ni Zetter ay tinanong niya si Tanya tungkol sa kanyang opinyon sa digmaan at ang hinaharap na naghihintay sa kanila. Palihim na iniwasan ni Tanya ang tuwirang sagot ngunit nang ipilit ni Zetter ay sinabi niya na ang kasalukuyang digmaan ay maaaring maging mas malaking digmaan o World War. Ipinaliwanag niya na ang imperyo at bilang bagong itinatag na global power na may kahangahangang kapangyarihang militar, ay isang banta sa ibang mga bansa at nagbigay ng isa pang maingat na sagot si Tanya at sinasabing susubukan niyang makipag-usap sa ibang bansa sa maagang yugto at kung mabibigo iyon, magtutuon siya sa pagbabawas ng gastos ng imperyo sa mga resources. Napag-unawaan ni Zetter na tila hindi gusto ni Tanya na talunin ang World War kaya't nagpanik si Tanya, iniisip na nagkamali siya ng sagot at agad niyang nilinaw na ang ibig niyang sabihin ay mananalo siya sa digmaan sa pangmatagalan sa pamamagitan ng pagtitipid sa resources. Humingi si Zetter ng mas praktikal na plano at upang hindi magmukhang duwag ay iminungkahi ni Tanya ang kombinasyon ng mga depensibong plano gamit ang infantry at mga offensiba na estratehiya gamit ang mga mage. Natagpuan ni Zetter na kawili-wili ang kanyang sagot habang lihim na nagpapakasasa si Tanya sa kanyang matalino na sagot, iniisip na baka dapat siyang maging abogado pagkatapos ng digmaan dahil naniniwala siyang epektibo ang kanyang plano. Inatasan ni Zetter si Tanya na maghanda ng formal na mungkahi para sa batalyon ng mages upang masubukan ito. Sa tren ay binasa ni Rugen ang lihim na mungkahi na iniharap ni Zetter at halos lumuwa ang kanyang mata sa takot at gayunpaman, sang-ayon siya sa makatwirang argumento ng mungkahi at bagaman pinaghihinalaan niyang si Tanya ang nagsulat nito. Sa isang kafe ay tahimik na nagkakape si Tanya at masaya na nagkakatotoo ang kanyang mga plano. Pumasok si Huger sa kafe at naupo upang makipag-usap sa kanya at mukhang may problema si Huger, kaya tinanong niya si Tanya kung bakit siya sumali sa militar sa murang edad. Ikinwento ni Tanya na ang kanyang ama ay sundalo at iniwan siya ng kanyang ina kaya't wala siyang ibang mapupuntahan kundi ang militar. Nag-alala si Huger na hindi dapat pinapasabak ang mga bata sa labanan lalo na't may anak na rin siya at nag-aalala sa kinabukasan nito. Nakumbinsi siya ni Tanya na dapat siyang lumaban ng mas matindi para hindi na kailanganin pang sumali ang kanyang anak sa digmaan. Umalis si Huger na may bagong lakas ng loob at habang ngumisi si Tanya ay masaya sa pagkakaroon ng isa pang taga-suporta. Samantala ipinakilala ni Zetter ang mungkahi ni Tanya kay General Kurt von Rudersdorf sa isang pagpupulong sa punong himpilan.
Matapos ang diskusyon at iminungkahi ni Zetter na isa si Tanya sa tamang personalidad na kayang manguna sa batalyon ng mages. Galit na galit si Rujen nang malaman niyang ipinatupad ang plano ni Tanya kaso binaliwala ng iba ang kanyang pagtutol. Iniisip na mas naging disiplinado si Tanya dahil sa military university. Ipinagkaila ito ni Rujen at sinasabing hindi nagbabago ang isang tao ng ganoon kabilis. Kinagabihan ay inimbitahan si Tanya para sa hapunan sa punong himpilan at binati siya sa pagiging isa sa 12 knights sa napakamurang edad. Habang kumakain at naisip ni Tanya na mukhang hindi kaaya-aya ang pagkain, pagkatapos ay sinimulan nilang pag-usapan ang post-graduation deployment ni Tanya. Inalok siya ng listahan ng mga ligtas na posisyon ngunit natuklasan niyang ito ay pang-display lamang. Ipinaliwanag ni Zetter na nais niyang italaga si Tanya bilang pinuno ng bagong mage battalion. Nang hina si Tanya nang napagtanto niyang nailagay siya sa mas mapanganib na posisyon kaysa sa front lines dahil sa kanyang mga matatalinong sagot. Sinubukan niyang iwasan ito sa pagsasabing hindi siya kwalipikado ngunit sinabi ni Zetter na huwag siyang mag-alala dahil agad siyang ipopromote sa captain pagkatapos ng graduation at bibigyan pa ng mas mataas na posisyon sa kalaunan. Inutusan siyang pumili ng 48 tao para buuin ang batalyon sa lalong madaling panahon. Walang magawa si Tanya kundi tanggapin ito at bago siya umalis ay binalaan siya ni Zetter na may hindi magandang reputasyon siya at binati siya ng swerte. Nagdesisyon si Tanya na papatagalan ang pagpili ng mga tauhan upang mabagal ang deployment, ngunit sa kanyang pagkadismaya ay maraming mages ang nag-apply sa kanyang batalyon sa kabila ng kanyang pagsisikap na gawing hindi kaakit-akit ang posisyon. Ginawa niya itong dahilan upang magtagal sa proseso ng pagpili at dumating si Victoria na naatasang tumulong kay Tanya bilang kanyang bagong assistant. Agad siyang nagtrabaho sa ikinainis ni Tanya at pinabilis ang proseso at humingi pa si Victoria sa punong himpilan ng dagdag na tao upang mas mabilis na maproseso ang mga aplikasyon, na ikinapanlumo ni Tanya sa pagkakaroon ng napakatalinong assistant. Sa pagsisimula ng recruitment process ay sinadyang maglagay si Tanya ng napakahirap na pagsusulit na halos lahat ng aplikante ay bumagsak. Gumamit siya ng illusion spell upang subukan ang mga aplikante na umalis. Ang tanging makakapasa ay ang mga makakatuklas na ito ay ilusyon lamang. Sa 39 na grupo 33 ang nabigo at bumalik sa kanilang mga unit at ipinakita ni Tanya ang demo kay Zetter at bagaman sang-ayon ito, sinabi niya na sobrang taas ng pamantayan at humiling si Tanya ng dagdag na oras upang masanay muli ang mga aplikante at magtakda ng bagong standard. Nagulat ang lahat sa kanyang isang buwang timeline ngunit pinayagan siya ni Zetter ng buong kalayaan at kahit na magtagal ito, nagsimula ang mabagsik na pagsasanay at sa halip na alarm clock at artillery shells ang gumising sa mga sundalo, alam ni Victoria ang mangyayari ngunit ang mga aplikante ay labis na natakot kay Tanya. Nagpaapoy si Tanya ng flare bilang senyales ng pagsisimula ng defensive training at kinailangang mabuhay ang mga mages sa ilalim ng pambobomba sa loob ng 36 na oras. Naghukay ang iba para magtago habang ang iba ay nagkamaling harangin ang mga shells at iniisip na training rounds lang ito, ngunit may nakakalokong ngiti si Tanya nang ibinunyag niyang may tunay na explosive shells rin sa halo na ikinagulat ni Victoria. Pagkatapos ng 36 na oras at nagtagumpay ang mga mages sa miserable nilang kalagayan at inanunsyo ni Tanya na iyon ay unang hakbang pa lang ng kanilang pagsasanay, susunod ay kailangan nilang tahakin ang maputik na lupain ng walang gamit na mahika, at binalaan silang babarilan niya ng magic bullets ang sino manggagamit ng mahika. Habang nagmamarcha ay naharap sila sa mga hadlang tulad ng mga asong militar at bomber planes, sa frustration ay napasigaw ang isang sundalo at nagdulot ito ng avalanche, kahit nakaligtas ang karamihan at may ilang halos mamatay kaya't lumapit si Tanya at binigyan ng first-class first aid sa pamamagitan ng malakas na sipa sa sikmura, na nagbalik sa malay ng sundalo. Sinadya niyang gawin ito upang takutin ang mga sundalo na umalis ngunit sa halip lalo silang naging determinado. Isang buwan ang lumipas at sa kabila ng pagsisikap ni Tanya na paalisin ang mga sundalo, nakayanan nilang lahat ang pagsasanay at opisyal na naging bahagi ng kanyang batalyon bilang mga Imperial Mages. Wala nang magawa si Tanya kundi bigyan sila ng isang motivational speech. Sinasabing mula ngayon ay magkakapatid na silang lahat at lalaban para sa imperyo na kung mabubuhay ang imperyo magpakailanman, mabubuhay rin sila magpakailanman at pagod na pagod si Tanya at nakatanggap siya ng mensahe mula sa punong himpilan. Nakipagkita siya kay Rujen na binati siya sa kanyang promosyon bilang major,
ngunit nagkaroon ng mainit na pagtatalo tungkol sa utos na agarang e-deploy ang kanyang batalyon sa southeastern garrison ng Dukedom ng Dacia. Sinabi ni Tanya na kailangan pa ng 6 na buwan para sanayin ang mga sundalo, ngunit iginiit ni Rujan na ang inspektor ay nasisiyahan na at handa na ang mga sundalo. Dagdag pa rito, lahat ng miyembro ng batalyon ay may dalang mga prototype ng bagong Illinium Type 7 at nakumpleto na nila ang pagsasanay sa taas na 8,000 metro, sa kabila ng pagtutol ni Tanya at ang mga utos ay hindi mababali kaya't kinailangan niyang sumunod. Matapos ang deployment ay binabalitaan si Tanya na isang unit ng militar ng Dacia ang lumulusob sa hangganan ng imperyo. Nagulat siya nang malaman na ang kanilang puwersa ay may 600,000 sundalo na walang air support at walang encryption sa kanilang komunikasyon. Natuklasan niya na lipas ang kanilang mga tactics kaya't nagtipon siya ng kanyang batalyon at may masamang ngiti. Sinabing oras na para sa isang massacre at sa kanilang air superiority ay hindi na ito isang digmaan kundi parang pangbuli lamang sa isang grupo ng inosenteng bata. Sa kanilang whack-a-mole style na atake ay napansin ni Victoria na mas madali ang laban kaysa inaasahan, na ayon kay Tanya ay mas mahirap pa ang magpunas ng puwet gamit ang liha kaysa toilet paper. Sa una ay binigyan ni Tanya ng matalim na tingin ang mga kaaway, ngunit kalaunan ay sumang-ayon na hindi nga karapat-dapat ituring na banta ang mga ito. Biglang napansin ni Tanya ang kakaiba sa larangan ng digmaan at nagpuposisyon ang mga sundalo ng kalaban para barilin ang mga mage. Alam ni Tanya na hindi tatama ang bala ng infantry dahil protektado ng magic shield ang mga mage, ngunit nang makita niyang nagtatangkang umatras ang kanyang batalyon, nagalit siya at sinabi na siya mismo ang papatay sa mga mage kung tatamaan sila ng bala ng kalaban. Sumama si Tanya sa natitirang mga mage at literal na binobomba ang lugar gamit ang mga granada kaya't umatras ang kalaban. Hinabol niya ang mga ito hanggang sa kanilang punong tanggapan at nang mapalibutan sila ng mga sundalo ng kalaban, sinabihan ni Tanya ang mga kaaway na tawagin ang ambulansya pero hindi para sa kanya at sinimulang asarin ang commander ng kalaban. Sa galit ay nagbukas ng apoy ang commander kaso hinarang ito ng magic shields at inutusan ni Tanya ang kanyang batalyon na lipulin ang lahat maliban sa enemy commander at nilimas nila ang headquarters upang dalhin ang lahat ng mahalagang kagamitan pabalik sa imperyo. May isa sa mga mage ang nagtanong kung dapat bang lipulin ang natitirang mga sundalo, ngunit sinabi ni Tanya na ipaubaya na iyon sa mga Allied Air Forces na paparating at sa halip ay mag-a-advance sila papunta sa kabisera ng kalaban. Sa kabisera ng Dacia ay nakakita sila ng pabrika ng armas na sinusuportahan ng Republika at nagsimulang magplano si Tanya. Iminungkahi ni Victoria na atakihin agad ang pabrika ngunit tinanggihan ito ni Tanya. Sinasabing hindi sila mga barbaro at dapat sundin ang batas ng digmaan na nag-aatas ng babala bago atakihin ang pabrika upang mabigyan ng pagkakataong lumikas ang mga tao. Namangha ang buong batalyon kay Tanya dahil sa pagrespeto nito sa batas, lalo na't inaakala nilang wala ng krimen na hindi pa niya nagagawa. Gamit ang kanyang batang tinig ay nagbigay si Tanya ng babala na inisip ng mga kalaban na biro lamang mula sa isang bata. Ngunit sabay-sabay na naghanda ng kanilang mga atake ang Mage Battalion at pinakawalan ang makapangyarihang mga energized bullets na tuluyang sumisira sa pabrika. Sa tagumpay na ito ay bumalik sila sa punong himpilan na masayang nalaman ang mga nagawang progreso ng batalyon ni Tanya sa Dacia. Sa kabila ng tagumpay ay pinaalalahanan ni Zeter ang lahat na nakikipaglaban sila sa dalawang magkakaibang harapan laban sa Republika at sa Taunt Alliance, dahil alam nilang mapanganib ang lumaban sa maraming kalaban ng sabay-sabay at napagpasyahan nilang unahin ang mas mahinang kalaban tulad ng Dacia at sa kaharapin ang Onan Alliance na mas mahina kumpara sa Republika. Ang problema ay ang kakulangan sa supply at bagaman maaari nilang masakop ang Dacia bago magtaglamig, hindi sigurado kung darating ang supply sa tamang oras dahil mabagal ang transportasyon sa riles dahil sa nyebe, at sagad na rin ang paggamit ng mga daungan at riles. Natanggap ni Tanya ang mga utos at sinabi sa kanyang batalyon na maghahanda silang tumungo sa Northern Front upang labanan ang Triple Entente na dati nang nagsagawa ng mga pag-atake sa imperyo. Binalaan niya ang kanyang mga sundalo na hindi magiging kasing dali ng Dacia ang labanan at ipapakita niya ang bagong tactics na ginagamit niya. Inutusan niya si Lieutenant Wise na ipaliwanag sa mga sundalo ang karagdagang detalye. Sinundan siya ni Victoria at dinala ni Tanya ang kanyang pansin sa kakaibang katotohanan at sa kabila ng pagiging mas makapangyarihan ng imperyo, hindi pa rin nila natatalo ang Anant Alliance. Sinabi niya na malamang ay sinusuportahan sila ng ibang bansa at sumasang-ayon si Victoria.
at idinagdag ni Tanya na posibleng maging isang pandaigdigang digmaan ang lahat ng ito at ang kakaibang bilis ng mga kaganapan ay nagpapaisip kay Tanya na baka si Being X ang nasa likod ng lahat ng ito, nagmamanyobra at nag-aayos ng mga pangyayari. Sa Ministry of Defense ng kabisera ng Onan Alliance ay pinag-uusapan ng kanilang Council of 10 ang mga pangyayari sa digmaan, na pag-alamang tinutulungan sila ng Republika at hindi lamang sa suporta kundi pati na rin sa pagsubaybay sa galaw ng imperyo, dahil sa takot na mangyari ang kaparehong tadhana ng Dekya at buo ang loob nilang ibigay ang lahat para manalo. Samantala sa supply base ng Imperial Northern Region ay iniimbak ang mga supply na tatagal para sa taglamig nang biglang umatake ang isang batalyon ng mga mage na hindi kilalang nasyon, nabigla ang mga mage ng imperyo at walang awang sinalanta ng mga kalaban at sa kawalan ng opsyon para umatras, handang magbuwis ng buhay ang mga puwersa ng imperyo upang ipagtanggol ang supply base na kinakailangan para mabuhay sa taglamig. Lumalala pa ang sitwasyon nang dumating ang mga bomber ng kalaban at walang humpay na nagpaputok gamit ang kanilang machine guns at sa gitna ng mataas na tensyon, dumating ang batalyon ni Tanya na parang biyaya mula sa Diyos at iniutos ang pag-atras ng ibang mga mage. Sinimulan ni Tanya ang pag-atake sa pamamagitan ng pag-uutos sa dalawang unit na pabagsakin ang kalaban habang ang isa pang unit ay umatake mula sa likuran. Umakyat siya sa mataas na altitude upang makuha ang kalamangan sa laban at iniulat sa punong himpilan na hindi na nila kailangan ng reinforcements. Noong una ay inakala ng command na ito'y isang arrogant na pagkilos ngunit nang makita ng Lieutenant General ang bilis at altitude ng batalyon ni Tanya ay namangha siya. Napagtanto niyang ang batalyon na ito ang maaaring ace ng imperyo dahil walang karaniwang mage ang kayang umabot sa taas na higit 8,500 metro. Sa gitna ng laban ay mahusay at moderno ang kagamitan ng mga kalaban na mage kaya't kaya nilang makipagsabayan sa batalyon ni Tanya. Sinabi ni Tanya sa kanyang mga tauhan na hindi opsyon ang pagkabigo dahil tinitingnan sila ng buong mundo at nakasalalay ang dangal ng imperyo sa kanila. Dagdag pa ay nagbiro siya na ang unit na may pinakamababang kontribusyon ang magbabayad ng pinakamalaki para sa selebrasyon ng tagumpay, dahil bumili siya ng elite na alak na 25 taon kaya't dapat magbibigay sila ng kanilang makakaya. Nakita ang mga bomber ng kalaban na sinasamahan ng mga mage at inutusan ni Tanya si Victoria na pamunuan ang unit upang labanan ang mga mage habang siya ang umatake sa mga bomber. Inisip ng mga piloto ng kalaban na kamatayan ang pagsugod ng isang mage sa kanilang ngunit madaling inalis ni Tanya ang leader ng kanilang grupo. Pinapabagsak niya ang iba pang bomber na nagresulta sa pag-atras ng natitira at inutusan niya ang kanyang batalyon na lipulin ang natitirang puwersa at nagtungo upang siyasatin ang mga piloto, ngunit nang siya ay dumating ay patay na ang mga ito. Sa kanyang pagtalikod, nagpakita si Being X sa anyo ng isang bangkay at tinanong si Tanya kung ano ang pakiramdam ng makilahok sa isang pandaigdigang digmaan. Galit na galit siyang pinagbabaril ang bangkay at agad na lumipad palayo. Nakakita siya ng isang lihim na safe house ng kalaban sa gubat na minamanman siya upang maiwasan ang pagpapasa ng mahalagang impormasyon sa kalaban. Pinakawalan niya ang isang makapangyarihang long-range spell at winasak ang safe house. Sa Republican capital ay binabalitaan ni Lieutenant Colonel Zon si General Pierre-Michel de Lugo tungkol sa napakabigat na kalagayan ng Onan Alliance at ang pagkalugi ng mga Republic mages. Iminungkahi niya na itigil na ang deployment ng mga mage ng Republika sa Onan Alliance, ngunit tumanggi si Lugo at sinabing gagamitin nila ang lahat ng magagawa sa hilagang puwersa. Sa command center ng Northern Forces ay tinanggap ni General Rotterdorf si Tanya at binati siya sa kanyang kahangahangang pagganap sa labanan. Ipinaliwanag ni Rujen ang susunod na tungkulin ni Tanya na wasakin ang isang defensive placement ng kalaban. Inihayag ni Tanya ang kanyang pag-alinlangan at sinasabing tila hindi makatuwiran ang pag-atake sa kasalukuyang kalagayan ng supply. Ngunit sinabi ni Ruran na sundin lamang niya ang mga utos at binanggit ni General Rudersdorf na mahalaga si Tanya sa pagtahak sa masalimuot na pandaigdigang digmaan na ito, at tiniyak ni Tanya na anumang bansang makialam sa kanila ay matututo ng leksyon. Samantala sa Ministry of Defense ng Onan na si Anan Su at ito ang leader ng mga mage na lumaban sa imperyo sa Hilaga, ay na-promote sa ranggo ng colonel ngunit imbes na maging masaya, siya'y nag-aalala sa kanyang pamilya sa gitna ng napakabigat na sitwasyon ng digmaan. Ang tanging dahilan ng promosyon ni Anson Su ay ang pagkamatay ng kanyang nakatataas na opisyal. Kalaunan ay nagpaalam si Anson sa kanyang asawa at anak na si Mary at ipinahayag niya ang kanyang panghihinayang sa hindi pagiging mas mabuting ama ngunit ipinaliwanag kay Mary na malapit nang abutin ng digmaan ang kanilang lungsod.
kaya ang pinakamabuting magagawa nila upang manatiling ligtas ay lisanin ang bansa. Habang papaalis ang barko ay napakaway sina Mary at ang kanyang ina habang may luha sa kanilang mga mata. Dumating si Major Gunner at iniabot kay General Su ang regalo na iniwan ni Mary para sa kanya at binuksan ni Anson ang kahon at natagpuan ang pinakabagong submachine gun. Tinanong niya kung bakit iyon ang ibinigay sa kanya ng anak at sinabi ni Major Gunner na baka dahil nais nitong makatulong ang ama sa pagtatanggol sa kanilang bansa. May nakaukit na mga inisyal ng general sa baril at hindi napigil ang ngumiti si General So. Sa komperensya ng estratehiya ng Northern Theater Command ng Imperial Army ay iminungkahi ni Tanya ang isang strategic withdrawal imbes na isang walang kwentang agarang pag-atake, ngunit tutol ang isang general at galit na iginiit na sumugod sila dahil may sapat na supply para sa 3 linggo. Sumagot si Tanya na kung ipagpapatuloy ang ganitong bilis ay mas mapapabigat ang kalagayan ng kanilang front lines. Nainis ang general at sinabing iniinsulto ni Tanya ang pangangalaga nila sa mga sundalo. Sa marahas na tono ay sinabi ni Tanya na ang mga nagugutom na sundalo na nakita niya ay malinaw na hindi pinangalagaan, at hindi ito nauunawaan ng general dahil nasa luho siya ng buhay. Galit na sinigawan siya ng general ngunit basta na lang umalis si Tanya at sa kalaunan ay nagkaroon ng pribadong pagpupulong sina General Rudersdorf at Rugen kay Tanya at humingi ng tapat niyang opinyon, habang iniisa-isa ang mapa para sa posibleng estratehiya. Napagtanto ni Tanya na ang mga pinuno ay nagbabalak ng isang diversionary attack upang ang kanilang puwersa ay makapasok sa Orsfjord sa pamamagitan ng dagat. Nagulat si Rugen sa kakayahan ni Tanya na malaman ang isang top-secret na plano ng ganoon kabilis, habang humanga naman si Rotterdorf. Ipinaliwanag niya na ang batalyon ni Tanya ang mauunang mag-atake sa Orsfjord dahil hindi ito aasahan ng kalaban at sa Fort Orsfjord. Ipinaliwanag ni Anson kay Gunner ang natatanging anyo ng lupaing nagbibigay ng kalamangan sa kanila. Ang Orsfjord ay isang makipot na lugar na parang labyrinth na napalibutan ng mga isla at mayroong 20 camp cannons na kayang umatake mula sa anumang direksyon, ngunit inamin niyang hindi siya nasisiyahan sa pagdeploy ng kanyang batalyon doon. Napansin niya ang mga sundalo ng alyansa na binibigyan ng pep talk ng isang opisyal na nagsabing, "Huwag mag-alala at parang fortnight lang ito at maaari kang mag-respawn." Sinabi ni Anson na ang kanilang bansa ay basta na lang nagpapadala ng mga kabataan upang mamatay, kaya ang mga matatanda ay kailangang magpatuloy sa pakikipaglaban. Samantala ang Mage Battalion ni Tanya ay inilapag ng isang eroplano malapit sa Orsfjord para simulan ang surprise attack. Mayroong 30 minuto lamang sila para makamit ang tagumpay at iniutos ni Tanya kay Victoria na kung may mangyari sa kanya o kay Lieutenant Wise, siya ang mamumuno at umatras. Ipinaliwanag niyang kung kayang talunin ng kalaban siya at si Wise ay wala ng tsansa ang natitira. Sinimulan nilang sirain ang mga patrol ships at mga kanyan ng paisa-isa. Napansin ni Victoria ang paparating na reinforcement ng kalaban at isang batalyon ng mga mage. Inutusan ni Tanya ang kanyang mga tauhan na maghanda at lumaban at tiniyak sa kanila na magwawagi sila, na sinasabi niyang ang pagiging delusional ang susi sa tagumpay.